Hello, attorney. Welcome po Yes, sa ating Wednesday serye. Kamusta po? Okay lang. Sir, ano po ang nag-inspire sa inyo na pasukin ang larangan ng real estate at paano nagsimula ang iyong journey bilang isang realtor? Actually, minsan siguro sa kapapanood ko sa TV, nanonood ako yung channel ba yung house flipping sa Davao Channel 202. So, doon ko nakita, sabi ko maganda itong negosyo na ito. Bumibili siya ng bahay na luma, then inaayos niya sa kanya binibenta. So, nagkaroon ako ng idea. Ganun din kasi pagkikita ko at ako'y curious, minsan kung kaya kong gayahin, ginagaya ko. Katulad ng paggawa ko ng cubes. So, naisip ko, okay ito na negosyo. So, I tried it here. Minsan sa Cotabato, then nagtuloy-tuloy na. So, I think marami na rin ako na flip na pago na bahay. Pero yung iba, nabenta na. Yung iba, pinaparentahan. Saan mo ba nakikita yung mga bahay na binibili mo, sir? Usually sa Facebook. Di ba marami dyan, real estate sa Cotabato or saan man. So, nagtatanong ako, magkano? How much? And then, pag nagkakontakan kami ng broker, sabi ko, pwede makita. So, kung makita ko, then, nagustuhan ko, nagbabargain, siyempre, tawad yan, kung kailangan tawaran. So, kung nagkasundo, di go. Ngayon, tanong mo naman, saan ka kumukuha ng pera? So, minsan may pera na, kumbaga pa, nagro-roll mo yung business sa pera. And then, kung wala naman, nandiyan ang bangko. Utang ko sa bangko. So, the bank will pay for whatever I want. And then, babayaran ko naman yung bangko. Ang maganda niyan, kung halimbawa yung property na rentahan, sobra sa amortization mo yung rental, so yun ang kita mo. Sir, hindi ka ba nahihiya? Kasi ngayon sa Facebook, ang daming mga posting ng bahay, minsan mga hayop. Hindi ka ba mahihiya magtanong, sir, kung Why magkano should I? In fact, nakakatulong ka doon sa nagbibenta. The moment na nagsabi ka na magkano, ibig sabihin, it shows that some people are interested in what you are selling. So kung wala magtanong, ibig sabihin na walang relevance yung pinupost mo. Pero kung may nagtanong magkano, at least may interesado na possible buyer. Alright. Sir, bilang isang abogado at realtor, sa tingin niyo po ba ay may advantage kayo sa industriya ng real estate? Paano ito nakakatulong sa inyo? Oo naman, as a lawyer, alam ko yung mga pasikot-sikot sa transaction. Kung baga, anong kailangan kong makita, let's say namatay may-ari, kailangan may extrajudicial, etc. Ganun yun. So, malaking tulong yung pagiging abogado ko sa pagiging realtor ko. Sir, may mga chances po ba na nasa scam kayo? Or ano po ang karaniwang pagkakamali kung ikaw ay isang first-time buyer at paano ito maiiwasan? Ang ang problema mo kung masyado kang aggressive sa pagbili, hindi mo na nakikita yung ibang aspect. Like for instance, location. Location is very important kasi halimbawa, magbibili ka para ibenta. So kung ikaw bibili noon, gusto mo ba yung area, gusto mo ba yung mga kapitbahay mo? Kung gagawin po rent yan, gaano kalayo yan sa commercial area o sa offices. Ganun naman. So ang sa akin dyan, huwag ka lang masyadong mabilis na, anong tawag yan? Impulsive buyer. Huwag ka masyadong gano'n. So, pag-aralan mo rin yung consequence, yung needs and greeds ng property. Okay. Sir, ngayon pong ikaw ay isang halal na konsehal, paano nyo po nakikitang makakatulong ang iyong kaalaman sa real estate sa iyong tungkulin sa gobyerno, lalo na sa usaping pabahay o urban planning? In fact, sa totoo lang, na isang dahilan kung ba't ako na engganyo rin sa real estate. Kasi nung konsehal pa ako nung panahon, 2007, nakita ko yung pangailangan ng tao sa pabahay, sa housing or lupa. So, nakita ko rin na pwede palang gawin yun na bumili ng property at subdivide. No, pwede ka. Kasi meron din akong subdivision na binibenta. So, yun yung nagpamulat sa mata ko. Na kumbaga pa sa pagtulong ko sa tao, nagkaroon din ako ng aral that I could use for business. Alright. Sir, sa mga darating na taon,
Ano po ang inyong plano sa larangan ng real estate? Balak niyo po bang palawakin ito? Magturo sa mga baguhang realtor o magtayo ng mga bagong proyekto? Of course, palawakin yung business. So, hanggat kaya ko, bibili at bibili. Magbibenta na magbibenta o magpaparent. Ang real estate kasi, impact sa buong mundo, ang mga may mayaman na negosyo, usually nakakla sa real estate. Diba? So, kumbaga pa, why won't you pursue it? So, ang gagawin ko, tuloy-tuloy pa rin yan at in fact, baka mas palawakin pa yung idea ng real estate like subdivision. Pwede yun. Sa mga nakapanood po sa atin, sir, ano po yung, para sa inyo po, para makakatulong sa mga baguhang mga realtor, para sa inyo, ano ang tatlong na pinaka-importanting bagay na dapat tignan para masabing maganda ang isang property bilang isang investment? Well, unang-una yung legitimacy ng property. Sino ba may-ari niyan? Buhay ba may-ari? Patay ba? Or what? Sino ba nagbibenta? Kasi diyon ka may scam kung may problema. Actually, by experience, nangyari na rin sa akin na minsan, yung title pala ay nakasangla. Akala ko dahil may CCTV, nandyan na yung title. So, yun. Pangalawa, yung makita mo mismo yung property. Ma-assess mo kung ano bang pagkagawa niyan. Concrete ba yan or light material? So, yun. And then, of course, yung mga kapitbahay, wala bang issue dyan. Kasi mahirap din na minsan may bad history pala yung bahay na yan. So, yung mga ganung bagay. Basic lang naman yan. Sir, para po sa mga OFW na gustong mag-invest ng lupa o bahay dito sa Pilipinas, anong practical tips ang maibibigay niyo po para makaiwas sa scam at makabili ng tama? Ayun, unang-una, siyempre, yung legitimacy ng bibili nyo. I mean, how legit is that property? Kompleto bang documents yan? Baka mamaya hindi pa yan separated ang title. Baka mamaya yung mga may-ari nag-aaway o hindi pa magkakasundo magkapatid. So, kailangan, unang-unang tingnan mo yung papeles. Ano ba yung titulo niyan? Legitimate ba yung title? And then, punta ka ng Register of Deeds para malaman mo. Kuha ka ng CCB kung nandyan pa ba yung titulo nila. Okay ba yung titulo ng property na yan? Yun yung pinaka-basic. And then, gaano ba ang presyo niyan? Tingnan mo rin ang fair market value sa area. Baka masyadong mura, there's something wrong. Baka naman sobrang mahal. So, disadvantage sa'yo. Yung basic na mga bagay na kailangan lang. Mensahe natin, sir, sa mga gustong pasukin ang ganitong larangan ng negosyo. Magandang negosyo ang real estate. In fact, sabi ko sa mga empleyado ko sa bar, kung hindi nyo alam saan nilalagay yung pera niyo, bibilhin mo na ng real property. Kasi ang real property, yung lupa, hindi man yung magdi-devaluate. Kasi ang prinsipyo ko lang, lumarami ang tao, hindi lumalaki ang mundo. So in other words, law of supply and demand, magdami ang magdi-demand ng lupa. At kukunti na yung lupa. Kasi hindi nga lumalaki ang mundo. Lumarami yung tao. Yes. Alright. Sir, marami pong salamat sa oras na binigay niyo po. Mabuhay po kayo. Thank you.